Sa mga beginner po dyan, kapag nagde-disassembly tayo ng mga smartphone o kaya laptop, yung mga screen, at may nakita kayong ganito, yung mga adhesive na ganito na talagang kapit na kapit, hindi pa po yan na o-open ng kahit na sinong technician. Hello po sa inyong lahat, isang mapagpalang araw. Yan, may bago na naman tayong gagawin. Nagbabalik na naman si Nyox Digitech Channel sa inyong harapan. So makikita nyo, mapapasin nyo sa video natin, meron tayo ditong tatlong cellphone. Ang model po lahat ng cellphone nito, ang brand ay lahat ay Redmi. Redmi 12 at saka Redmi 9. Alright, yan ang ating gagawin ngayon. Yan, makakakita nyo, magkakamuka, magkakaparehas. So itong isa na to ito ay may virus, itong nasa kanan, bandang kanan. Itong dalawa naman ay walang power. So sa dalawa na to, kailangan may mapagana tayo. Ito yung may virus. Yan, nakikita nyo, may virus yan. So mamaya na, madali lang naman yan gawin. Dito muna tayo sa dalawa na walang power. So ito ay sabi ng may-ari, kailangan pagana tayo kahit isa. So ito ay bagong screen ito. Matagal lang siya na-stock at hindi na nagcha-charge. At kahit anong charger ang gamitin natin ay hindi siya gumagana. Ito naman ay may tama na screen pero ito ay nagcha-charge minsan hindi. So bakasan natin, mag-disassembly muna tayo ng mga itong SIM card tray. Sa kabila ganun din. Sabayin na natin, pagsabayin na natin baklasin kasi iisa man ang may-ari at magkaparehas naman yung ating gagawin. Ang mahalaga ay matesting muna natin kung okay ba yung battery niya tsaka yung screen niya. So i-jumper na lang natin yung ating flex para hindi na tayo magbaklas ng So may na tayo na mag-test ng voltage kapag So na-test na to ng ibang technician at hindi pa rin ayos. So tingnan natin ang magagawa natin. So yan, baklasin natin yung back cover. So pagbabaklas ng back cover nito ay initan nyo muna yung gilid, lalo kapag hindi pa siya na-open dati. Yun nga, yung wala pa nakaka-open na technician, apply nyo na konting init dito, yung sakto lang init, huwag yung sobra kasi baka mapaso yung lens. Yan, ganyan lang, paikutan kasi meron pa siyang adhesive dyan sa gitna, yung nagpo-protect sa camera niya. May flex po dyan sa sensor, sa fingerprint. Yan, makapapansin nyo. So kapag ganito ang ating cellphone at hindi pa na-open ang ibang technician, ganyan po lumalabas. Yung adhesive niya ay buong buo pa at napaka kapit na kapit. Ayan. So yun ang aking tips sa mga baguhan dyan, mga beginners na nagpabalak mag disassembly ng mga cellphone nyo or gusto nyo subukan gawin, i-repair. Yan, ingatan nyo itong ito ay fingerprint. Yan yung pinaka fingerprint ng ating cellphone. Yan ang pinaka fingerprint ng ating cellphone sa ating sa may back cover. So ingatan yan at baka mapunit, napakanipis po niyan. Alright, so bakasin naman natin yung mga screw dito. So dito may protection yung mga screw. Medyo naka fast forward yung konti yung ating video na to para hindi masyado magtagal kasi napakahaba po ng repairing to, umabot ng 3 hours sa dalawang cellphone. Ayun, hindi masyado ayos ang dugtong natin. Yan, bakasan natin. So ito yung screen, ito yung sa may charging niya, flex. Yun namang isa ay sa screen, yung isa ay sa battery. So alisin natin tong speaker na to. Yan, alisin natin yan, itong speaker na nagpo-protect sa ating charging board. Ayan, okay na, nabakasan natin. So ito yung board na to, pwede natin ipalit sa isa para mapagana natin. Sabi kasi na may-ari na misa naglulus yung isa, ito naman isa nagcha-charge pero yung battery niya ay madaling mag-drain. So pagpapalit-palitin lang natin yan. So kapag may mga ganyan kayong smartphone at magkaparehas, pwede nyo siyang i-mix, pwede nyo i-mix yung mga parts hanggang sa kumbaga trial and error yung gagawin nyo. And konting ingat lang po,
Konting ingat lang po ang pag-disassembly at paggagawa para hindi tayo makadamage ng ating mga smartphone. So makikita nyo yung isa, inano ko lang, ginamita ko ng spudger at tumalsik na yung cover, at dati po ay na ano yun, na backlash na ng technician at wala ng adhesive. So ganito din ang gagawin natin. Tanggalin din natin yung plastic cover niya sa motherboard para matanggal din natin yung flex ng screen and flex ng power supply and yung battery connector para mapagpalit-palit natin yung ating mga parts. I-testing natin kung okay yung battery and kung okay yung screen. So ang importante makapagpagana tayo ng isang unit. Alright, yan, pagtikitin natin. So unang gagamitin muna natin ito yung bagong screen. So ang battery nito ay weak na. Yung battery nito ay weak na. So ang gagamitin muna natin yung screen niya. Alright, so hindi na natin kailangan mag-test ng battery kasi itong isang battery nito ay gumagana. So yan, dadapa natin. Alright. Yan, sapinan muna natin ang ating So itong battery na to ang gagamitin natin doon sa isa para mabuhay natin yung screen. Kasi yung isang cellphone na to, nandito yung mga original files ng may-ari. Yung namang isa ay walang masyadong files, yung bagong screen. Yan. So kukuha tayo ng supply doon. Alright. Yun. Kakargahan natin yung bagong screen. Galing dito sa battery na to. Kasi yung isa na yan ay basag na yung screen. Yan. Charge natin. Alright. Ayun. Umiilaw. Nagbi-blink. So, charge natin ng konti. Baka drain na drain. Drain na drain. Drain na drain. Super drain. Okay. Konting charge lang natin. Ayan. So, nagre-red na siya. Kailangan may medyo umangat ng konti yung kanyang bar. Level ng bar. Para umano. Yun. Okay na. Open natin. Testing natin. Alright. So, yung mga ganitong smartphone ng Redmi, kapag mababa pong specs, napakababa. Ganyan po ang mangyayari. Yung pinaka-boot up niya, napakatagal po. Matagal siya mag-load. Matagal magpunta sa kanyang screen sa dashboard. Ayan, nag-open na. Yun. So, yung battery nitong bagong screen na to ay sira na. So, okay pa yung screen niya. Yung screen niya ay okay. So, natest na natin yung kanyang battery. Galing dun sa isang cellphone. So, yung charging pin niya din ay gumagana. Okay? Yung board, power supply niya ay gumagana. So, ito naman yung tetestingin natin. Ito yung gustong paganahin ng may-ari kasi nandito yung mga files at ito talaga yung ginagamit. So, testing naman na natin to. So, pakiwari ko flex ang damage ng isa kasi yung isang flex ay medyo may punit. May punit na konti. So, itong flex na to, kuhain natin and ilipat natin sa kabila kasi napansin ko may punit. May konting punit yung flex ng isang Redmi. Yan, ikabit natin to. Alright. Lapit na tayong matapos. Mahalaga. Ito may punit. Ito yung tatanggalin natin. Medyo siya, naglulus. Tingin ko may punit siya sa gilid. Yan, kabit natin. And testingin din natin yung battery ng isa. Yan, ganyan lang ang pagka gusto nyong pagkaparehas yung brand. Pwede nyo siyang i-swap na ganyan. And kapag ang gusto ng may-ari yung isa yung cellphone ay gusto paganahin, ilipat lang doon sa kabila. Alright, ito naman yung pagaganahin natin. Itong may screen protector na to. Ito kanina yung kinuha na natin supply doon, galing sa battery. So ito naman yung i-charge natin. Alright, yan, nag-open. Yun, yan, lobat na. Ito yung sinasabi ko na madaling malobat. Pero nilinisan ko lang kanina ay nag-okay na yung kanyang pinaka-port. Yan, konting lang, charge lang natin. Tingnan natin kung yun, 17% na agad. So ito, mabilis din mag-charge kasi yung ating charger ay 65 watt. Fast charger po yun. Alright. Open natin. Saglit. So, yan. Okay.
Ayun na, gumana na, napagana na natin yung display. So maya natin testingin. Tanggalin muna natin yung battery connector. Ayos na itong ating cellphone na to. Ang problema nito ay flex yan. Alright, nakikita nyo, itong flex na to ay tatanggalin ko galing dito sa isa. And papalitan ko nung tinanggal ko doon sa isang gumagana na bago screen. Yun. Yan. Remove ulit tayo ng ating ng ating screw. Mga screw, alisin natin. Yan, medyo madikit yung camera natin kaya medyo nagba-blur. Yan, konti na lang. Sana ay nasusundan nyo po yung video natin ito. Yan, tatanggalin natin itong ating So sa mga magkakaparehas lang po ito na cellphone. Kahit Samsung A70, Samsung A20. Yan, ito. Ganun gagawin natin. Kung gusto niyo i-swap yung kung gumagana yung isa, pwede niyo i-trial and error lang po. Okay, testingin natin to. Gamitin natin yung flex ng isa. Galing to sa isang bagong screen. Bagong screen ng isa, ito luma na. Ito naman may crack din yung screen. Okay, power on natin. Kasi may karga na siyang 17%. Alright, ayun. Ayan, 21% na. So, open natin. Power on natin. And testingin muna natin yung supply niya kung okay. Kasi ito talagang minsan nawawalan din ng power to. Ang ginawa ko ay nilinisan ko kanina. Hindi ko na napakita sa video natin. Yan, okay naman yung supply niya. May siya. May supply na pumapasok. Buhay yung cellphone na yan. Buhay. Nakabuhay po yan. At ito ay maya-maya ay kukuhanin ng may-ari. So nakabuo na tayo. Na-inform na din natin. Na-text na natin. Nasabihan na okay na. Yun. Yan, nakita nyo. May charger yan. Hindi naman masyado nag-iinit. So normal lang naman na uminit sa cellphone natin. Huwag lang sobrang init na init talaga. Okay. Remove natin. Plug in ulit. Ayun. So okay yung supply niya. Nagcha-charge. Open natin. Power on. Yan. Ganun lang po kasimple yung ginawa natin na content na ating in-upload ngayon. Sana may napulot po kayong aral kahit papaano at nakatulong sa inyo. Pasensya na kayo, matagal lang walang upload at nagkasakit ako. And yan, mahina ang boses natin ngayon. Masakit din na kayong lalamunan. So order na lang tayo ng panibagong flex. Ibabalik natin to dito. Kasi medyo may hindi siya nagbablur yung screen at nawawala ng supply. So habang ino-open natin yung isang cellphone ay i-close muna natin to. Ayan. Makikita nyo, yan. Ganyan yung problema. Ito naman, battery ang problema. Pero yung screen flex, papalitan din na natin. Yan, itong screen flex na to. Pinuha natin sa kabila. So, screen flex lang yung naging problema. And nilinisan natin mabuti. Yan, yung flex lang niya na kinuha natin. And yung kanya namang board, yung power supply ay okay naman. Konting linis din at madaming moist. So kapag ang mga cellphone natin ay nilalagay natin sa ating bulsa, nagkakaroon niya ng pawis. At habang tumatagal na ginagamit natin, charge, nakakabuo tayo ng moist. So doon lumalabas yung cellphone na hindi nagcha-charge, minsan nag-e-error. Ayan, 25% na, goods na, okay na. Ayun, may magagamit na yung may-ari. Nakabuhay na tayo ng isang cellphone. So maya-maya ang gagawin naman natin ay yung isa, yung may virus. So ito na ngayon ay shutdown na natin, power off, para may close na natin yung ating mga binaklas. Alright, fast forward na tayo. Alright, ayos na close na natin yung mga mga nabaklas natin na mga gamit dito sa yung back cover, yung screw. Nabalik na natin, na-close na ng ating mabuti. Yan, nagcha-charge naman. And okay na yung ating
ginawang cellphone. So mabibigyan na natin to and papalitan na lang natin sa kanya ng screen protector at masakit mag-browse kasi sira na yung screen protector niya, masakit sa kamay. Ayun, maraming salamat po sa lahat po nung nanood dito sa premiere na to. Palagi po ako nagpe-premiere at nagbibigay ako lagi ng 300 pesos or 500 pesos. So sa 100k po natin, pag-iisipan ko kung anong magandang mairegalo sa ating mga viewers. Magpapa-grand live stream siguro ako. Ayun. Maraming salamat po sa lahat na nagsusupport, sa lahat ng dumadalaw, sa lahat ng mga kapwa technician, ng pamilya ko, sa lahat ng sumisilip dito at hindi nakakalimot sa akin channel. And to all viewers out there, sa aking mga secret viewers dyan, sa mga followers, maraming salamat and see you po sa next vlog. Paalam, bye bye!